Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Tinalikuran ng dalaga ang nakakatuksong alok mula kay Fidel, bagkus ay pinili niya ang walang katiyakang bukas sa piling ni Romeo. Ngunit natuklasan ng dalaga ang masakit na katotohanan pagkat hindi niya kailanman mapapantayan ang mga katangian ng babaeng minamahal nito. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Makita Kang Muli. Bro, ano ba talaga ang problema mo? Dati-rati naman, kapag gusto mong uminom, niyayaya mo na lang ako sa bahay mo. Ngayon, paklab-klab ka pa. Mula sa pagkakatitig sa singer, ay ibinaling ni Romeo ang pansin kay Nestor. Matalik na kaibigan niya at kasamahan sa kinabibilangang PNP. Tinungga niya ang laman ng bote ng beer bago sinagot ang tanong nito. Gumuhit sa anyo ang pait na nilikha ng mga alaala. Ikinasal na si Virgie sa boyfriend niya, bro. Sinundan ng malalim na buntong hininga. Ang nag-iisang babaeng minahal ko, tuluyan ng inangkin ng iba. May simpatyang tinapik ni Nestor sa balikat ang kaibigan. Batid niya kung gaano kamahal ni Romeo si Virgie. 7 taon na silang magkakilala at sa loob ng panahong iyon, walang bukang bibig si Romeo kundi ang pangalan ng babae. Maging noong nadistino sila sa Zamboanga at napalaban sa mga rebeldeng Muslim, si Virginia ang naging tanggulan ng lakas nito. Nang nakaraang ilang buwan lamang, dinukot ni Romeo si Virginia sa pag-asang muli nitong mapapaibig ang dating nobya. Ngunit nabigo ang lalaki at natuntun ng mga awtoridad ang lugar na pinagdalhan nito sa babae. Maswerte na lamang at hindi na naghain pa ng debanda si Virgie at ang ama nito. Kung nagkataon, nang dahil sa pag-ibig ay maagang magre-retiro sa pagkapulis si Romeo at maghihimas na lamang ng mga rehas na bakal sa loob ng kulungan. Ganyan talaga ang buhay, bro. Ako nga, binastad na naman ako ng nililigawan ko nang malaman kung anong trabaho ko. Ayaw daw niya sa pulis. Bukod sa maliit ang sweldo, takot daw siyang maagang mabiyuda. Mantakin mo yun, imbis na ipagdasal ang kaligtasan ko, iniisip na kaagad ang kamatayan ko. Napatawa si Romeo bago naiiling na sumubo ng pulutan. Kaya nga parang ayoko nang magtiwala sa mga babae. Paiibigin ka, tapos sa bandang huli sasaktan. Nagtiim ang mga bagang ni Romeo sa tinuran ng kaibigan. May katwiran si Nestor na huwag nang magtiwala sa mga babae dahil ang naging nobya ng binatay pinaglaruan lamang ito. Kung sa bagay, ang mga babae naman kasing nagugustuhan ni Nestor, kung hindi sa beer house nang galing, may reputasyon namang mahilig sa may kaya. Kaya kapag nakakita ng pera, goodbye na Nestor. Napapailing na ibinalik niya ang pansin sa stage na kinaroroonan ng singer na mula pa kaninang umakyat sa maliit na entablado ay umagaw na ng atensyon niya. Maganda ito sa tingin niya, hindi iyon gandang pinaganda lamang ng mga ilaw at matangkad ito. Kahit flat ang sapatos na suot sa paa, simple din lamang ang tabas na suot nitong velvet gown na hindi umabot sa tuhod ang laylayan. Walang sequence o borloloy na tulad sa ibang mga singer na nauna rito. Bro, napapansin kong kanina mo pa tinititigan yung singer ah. Ano na nga bang pangalan nun? Bia. Uy bro, mukhang tinamaan ka nga ah. Minsan mo lang narinig ang pangalan, hindi mo na nakalimutan. Ang pagkakataon talaga, kapag gustong magbiro, bibiruin ka. Patuloy na panunukso nito. Ikaw talaga bro, napapailing na tinungga ni Romeo ang natitirang laman ng bote. At nang makitang ubos na rin ang kay Nestor ay muling umorder. Pero ang ganda ng boses at maganda, komento ni Nestor.
Ewan lang natin kung maganda kapag may araw na. Kung type mo bro, siguraduhin mo munang tunay na babae ha. Baka naman bading yan, nagboboses babae lang. Napangiti si Romeo habang ang tinuro na may sinundan ng malakas na tawa ni Nestor. Lumapit ang waiter, dala ang 5 boteng beer. Kinausap niya ito kung maaaring makatable ang babae pagkatapos kumanta, ngunit umiling ito. Kumakanta lang ho dito si Bia, sir. Hindi nagpapatable. Pasensya na kayo. Kung gusto nyo, kumuha na lang kayo ng iba. Marami ritong magagandang babae, mga bago. Ano? Bagong lipat o bagong panganak? Pabirong tanong ni Nestor. Naku, hindi sir. Napakamot sa ulong tugon ng waiter. Talaga hong bago. Karamihan nga ho'y kagagaling lang ng probinsya. Napatiim bagang si Romeo sa narinig. Naisip niya dapat isama sa raid ang beer house na ito kung totoong nag-i-exploit ng mga babaeng kinukuha pa sa probinsya. Parang nahuhulaan pa niya ang mga pobreng babae pinangakuan ng magandang trabaho at nang sumama ay bumagsak sa white slavery. Ikukuha ko na ba kayo, sir? Tanong ng waiter. Umiling si Romeo nang tumingin sa kanya ang lalaki. Kung hindi pwede si Bia, di bali na lang, aniya. Tinapunan ng makahulugang sulyap ni Nestor nang akmang tututol ito. Iyon na lang at tumalikod na ang waiter. Baka naman nagpapataas lang ng presyo bro. Hindi ako naniniwalang hanggang pagkanta lang ang trabaho ng mga singer dito. Bakit yung isa kanina, hayun, nakakandong na sa customer na mukhang DOM. Hayaan na lang natin bro. Anyway, hindi naman ako ganong kainteresado. Hindi na nakipag-agrumento si Nestor sa tinuran niya. Madaling araw na nang makauwi si Romeo sa inuupahang bahay sa Alabang. Ilang bloke lamang ang layo mula sa istasyon ng pulis kung saan siya nakadestino. Ang bahay ay tila isa lamang maliit na kwartong kahanay ng mga 6 pa sa ibaba. Naroroon na lahat. Kusina, sala, komedor at tulugan. Sa likod ay may maliit na laundry area at sa gilid ang banyo. Miserable kung tingnan pero mas matino pa rin iyon kaysa sa bahay na kinalakhan niya sa Islam area. At di hamak na mas tahimik ang kapitbahay. Inukupan niya ang paupahang ito nang italaga siya sa isang headquarters ng police district sa Alabang. May ilang buwan na ang nakakaraan. Bago pa niya naisipang muling makipagkomunikasyon kay Virginia at dukutin ito. Nang maalala ang dating nobya ay muli na namang umantak ang sugat sa puso ni Romeo. Sugat na likha ng pagkabigo sa unang babaeng tangi niyang minahal. Bagaman na-realize niya na sa kanya ang mga pagkukulang, hindi pa rin niya matanggap na may nagmamay-ari na ng puso ni Virginia. Kahit pasabihin sa kanya ang kasalanan na kung hindi niya pinabayaan at pinaasa ang babae, hindi sana ito naagaw ng iba. Ipinikit niya nang mariin ang nakapikit ng mga mata at idiniin ang likod sa sandalan na nag-iisang single sopa na naroroon. Kasama iyon pati na ang mga kama at lutuan sa kanyang inuupahan. Ang ibang pangunahing kailangan gaya ng plato at iba pang mga gamit sa kusina ay nabili niya ng paisa-isa dahil hindi niya kayang bilhin ng sabay-sabay sa kakarampot niyang seldo, na kapag minamalas-malas ay nadidelay pa. Isang malalim na buntong hininga ang pinawala ni Romeo bago nagmulat ng mga mata. Ipinaling ang ulo sa direksyon ng isang malaking picture pinagpapalooban ng larawan niya at ni Virginia. Kuha iyon noong minsang nag-outing sa Nasugbu ang barkada ng dalaga kasama siya. Nakaupo siya sa kawayang lamesa ng cottage at yakap-yakap si Virginia na nakatayo naman sa unahan niya. Masayang masaya sila at hindi niya makakalimutan ang araw na iyon pagkat muntik na silang makalimot ng dalaga sa kanilang mga sarili. Ipinikit niyang muli ang mga mata kasabay ng pagdaloy ng mga alaala. Parang kailan lang, ngayon ay may asawa na si Virginia, si Harley, isang sikat at mayaman. Naroon pa siya nang ikasal ang dalawa at nakita niyang maligaya na ang dating nobya sa bagong minamahal. Sadista nga raw siya, sabi ni Nestor. Dahil alam naman niyang masasaktan siya,
Sumigi pa rin siya at sinaksihan ang pagtataling puso ni na Virginia at Harley. Ngunit ang hindi maunawaan ni Nestor, kailangan niyang gawin iyon upang magising siya sa katotohanang hindi na magiging kanya pa kahit kailan si Virginia, na dapat niyang itigil ang pag-iilusyon na magkakabalikan pa sila nito. At masakit may kailangan niyang tanggapin na hindi na si Virginia ang babaeng nakalaan para sa kanya. Ngunit duda siya kung may makikita pa siyang babaeng mas hihigit sa mga katangian nito. Nag-iisa lamang si Virginia at hindi niya alam kung may papalit sa babae sa puso niya. "Rachel, ihahatid na kita sa inyo," ani ni Fidel matapos iparada ang kotse sa tapat ng dalagang nag-aabang ng taxi. 4:00 ng umaga kung lumabas ng club si Rachel. Kung may makakarinig na nanggagaling sa loob ay tiyak na magtataka kung bakit tinawag ng lalaki ang dalaga sa ibang pangalan. Ang lahat ay nag-aakalang Bia Lasin ang tunay na pangalan niya. Hindi alam na mga ito, tulad ng iba pa'y alias din lamang ang kanyang ginagamit upang mapangalagaan ang kanyang privacy. "Come on, mahirap mag-abang ng taxi," dugtong ni Fidel at mula sa kinuupuan ay binuksan ang pinto sa tapat niya. Bagaman may pag-aatubili ay nagpaunlak si Rachel. "Thank you," maikling sabi sa lalaki na naging kaibigan na rin naman niya mula nang iligtas siya nito sa isang bastos na customer. 5 buwan na mula na mangyari ang insidente at mula noon, kung hindi abala sa negosyo, ay nagbababad ito sa club para lamang panoorin siya. Kanina'y hindi niya nakita sa loob ng club si Fidel, kaya nagtataka pa siya nang pumarada ang magarang sasakyan nito sa tapat niya. "Hindi yata kita nakita sa club kanina." Hindi nakatiis ay isinatinig niya ang pagtataka. "I was just passing by. Nanggaling ako sa party ng isang kaibigan, not far from here, kaya naisipan kong dumaan. Tinanong ko sa gwardya kung nasa loob ka pa, oo raw. Kaya naghintay na ako. Hindi naman nagtagal ay nakita na kitang palabas ng club." Kaswal na ipinaliwanag ng lalaki. "Nakakahiya naman sa'yo. Sana'y hindi ka na naghintay. Wala kang obligasyong ihatid ako sa bahay," pabiro niyang sabi, ngunit totoo sa loob niya. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kay Fidel, lalo't higit ang maramdamang espesyal ang pagtingin sa kanya ng lalaki. "What are friends for? Isa pa, gusto kitang makita. Ilang araw na rin naman akong hindi napapasyal sa club dahil naging busy ako sa negosyo. So, how are you? May mga nambabastos pa ba?" Awa ng Diyos, wala na. Mula noong manuto ka ng baril sa bastos na customer, wala pang nagkakamaling mambastos. Palagay ko'y naitip na ng mga waiter na hindi nila ako pwedeng bastos-bastusin dahil may tagapagtanggol ako. Napangiwi si Rachel sa pagkaalala sa gabing napasabak ito ng suntukan na humantong sa panunutok nito ng baril sa isang lasing na customer nang dahil sa pagtatanggol sa kanya. May lisensya ang baril ni Fidel bukod sa mayroon din itong permit to carry, kaya kahit dumating ang mga pulis ay hindi naman nakasuhan ang lalaki. "That's good," narinig niyang sabi nito. "At least maganda rin naman pala ang binunga ng ginawa ko." Hindi nagbigay ng reaksyon si Rachel sa tinuran ni Fidel. Natutuwa siyang wala nang nambabastos, pero hindi rin naman niya ikatutuwa kung may napahamak ng dahil sa kanya. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay pinasok ni Fidel ang kotse sa isang makipot na kalsada. Maya-maya'y hininto sa tapat ng isang lupang apartment. Umibis ito at pinabuksan ng pinto si Rachel. Inalalayan at inihatid hanggang sa may pintuan. "Thanks again, Fidel," ana ng dalaga. "Walang anuman iyon," nakingiting sagot nito habang nakatitig sa mukha niya. "Hindi na kita iimbitahang pumasok. Alam ko namang hindi kita maaalok ng mainit na kape. Tiyak na malamig na ang tubig sa thermos. I understand. Perhaps some other time at sa sunod, sana imbitasyon ko na ang pagbigyan mo." "Well, bakit hindi? Basta pareho tayong libre." "Good. Paano? Aalis na ako." "Sige." Pagkasakay sa kotse, kumuhay pa si Fidel.
Gumanti ng kaway si Rachel at inihatid ng tanaw ang kotseng kinalulunan ng lalaki hanggang sa lumiko sa susunod na kanto. Pagkatapos ay saka pa lamang nito binuksan ang pinto. Inihagis niya ang shoulder bag at costume sa sopa bago ilapag ang makeup kit sa ibabaw ng mesa. Naupo siya sa single sopa na naroroon at isinandal ang pagod na katawan. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga para ma-relax. Hinilot-hilot ng daliri ang sentido. Makaraan ang mahabang sandali, iginala niya ang paningin sa paligid. Ang apartment na ito ang naging tahanan niya sa loob ng 3 taon. Anak siya sa pagkadalaga ni Margarita, ang kaisa-isang anak ng kanyang Lola Imelda at Lolo Johnny. 3 taon pa lamang siya nang mamatay sa sakit na pneumonia si Margarita at naiwan siya sa pangangalaga ng 2 matanda. Ang kanyang amay nakilala lamang niya sa pangalang James Velasco, isang engineer na nakilala ni Margarita sa pinagtatrabahuhang construction firm kung saan nagsilbing sekretarya ang babae. May asawa na si James na magkakilala ang dalawa, ngunit hindi naging hadlang iyon upang hindi ito magustuhan ni Margarita. Kaya nang mabuntis ni James si Margarita ay hindi nagawang maghabol ng babae. Hanggang sa mabalitaan na lamang nitong nag-migrate na sa States ang pamilya ng lalaki. Ayon sa kwento ng kanyang Lola Imelda at Lolo Johnny, ang kanyang ama ay walang kwentang tao pagkat pinabayaan silang mag-ina. Itinanim ng mga ito sa kanyang isipan na dapat niyang kamuhian si James Velasco. Kaya lumaki siya at nagkaisip na sinusumpa ang pangalan at kaisa-isang larawan nitong naitabi ng kanyang ina. Nasa 2nd taon siya ng high school nang mamatay sa isang car accident ang kanyang Lolo Johnny. Binangga ng isang 10-wheeler truck ang pampasaherong jeep na sinasakyan nito. Bagamat namimighati sa pagkawala ng kabiyak, ay nagpakatatag ang kanyang Lola Imelda. Ang benepisyong nakuha nito sa SSS nang mamatay ang asawa at ang maliit na halagang naging bayad pinsala kay Lolo Johnny ay pinagpatayo nito ng isang maliit na sari-sari store na siya nilang pinagkunan ng ikabubuhay. Ngunit sadyang malapit sa kanilang pamilya ang trahedya. Wala pang 2 taon mula nang mamatay ang kanyang lolo ay nasawi naman sa sunog si Lola Imelda. Isang malayong kamag-anak ni Lolo Johnny ang tumulong sa kanya sa pagpapalibing sa abuela. Dala ng kahirapan ay hindi niya natapos ang 4 na taon sa high school at napilitang maghanap ng trabaho. Dahil hindi man lamang nakatapos ng sekundarya at wala pa sa edad na 18 ay wala siyang nakuhang trabaho maliban sa pagiging katulong. Ngunit tinangka siyang pagsamantalahan ng kanyang among lalaki at kung hindi siya nakapanlaban, baka nagtagumpay itong mailugso ang kanyang puri. Tumakas siya noon din at nagpakupkup sa isang kaibigan, kay Fiona. Ang kaibigan niyang bakla nagtatrabaho bilang impersonator comedian sa isang club sa Quezon Ave. Tipikal na bakla si Fiona, malanding kumilos, ilusyonada at umaasang makakatagpo ng isang lalaking tapat na magmamahal dito. Ngunit si Fiona rin ang tipo ng bading na para bang nagpapakabakla lang dahil walang babaeng magkakagusto sa karakas nito. Si Fiona ang nakadiskubre sa angkin niyang talento sa pagkanta. Minsan isang araw, nang pakialaman niya ang karaoke na kabibili lamang nito, napabilib niya ito, kaya naman inirekomenda siyang singer sa manager ng club na pinagtatrabahuhan nito. Ngunit sa una pa lamang ay nilinaw na niyang hagandaon lamang siya sa pagkanta. At kung pipilitin siyang makipag-table, lalo na ang lumabas kasama ng customer, ay hindi bali nang mawalan siya ng trabaho. Katuwiran niya ay pagkanta ang trabahong pinasukan niya at hindi pag-hostess. Naunawaan naman iyon ni Fiona at noon niya napatunayan isang mabuting kaibigan ito pagkat hindi pinapayagang mapariwara ang kanyang puri. Kung kailangan mang away ay nangaaway si Fiona, may pagtanggol lamang siya. Halos 2 taon din siyang nanatili sa poder nito bago nagpas siyang magsarili. Nalungkot si Fiona, ngunit una pa man ay iginagalang na nito ang anumang desisyon niya.
kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang magpaalam. At ang lumang apartment ngang ito ang sumunod na naging tahanan niya. Nagpatuloy siya sa pagkanta sa club. Para sa kanya ay walang masama kung gagawin niya itong propesyon. Ang importante, hanggang sa pagkanta lang naman siya. At kahit pa sabihing sa club siya nagtatrabaho, ay taas noo pa rin niyang masasabi kahit kanino na nanatiling malinis ang kanyang pagkatao. Malaki ang dapat niyang ipagpasalamat kay Fiona. Kung hindi dahil sa baklang iyon ay hindi siya matututong tumayo sa sariling mga paa. Nasa Japan na ngayon si Fiona at regular silang nagsusulatan. Sa pamamagitan ng koryo ay naibabalita nila ang nangyayari sa buhay sa isa't isa. Masaya siya dahil natupad din ang pangarap nitong maging isang Japayuki. At ayon sa huli nitong sulat, hindi ito uuwi hanggat hindi nauubos ang lapad na ibinibigay ng mga Hapones. Maswerte na rin si Fiona kung hindi nga lang gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Bukod sa takot siyang pumunta ng Japan, siguro ngayon kasama na siya roon ng kaibigan. Baka marami na rin siyang pera at nabibili ang bawat magustuhan. Hindi tulad ngayon na nahihirapan pa rin siyang pagsabayin ang pagtatrabaho sa club tuwing gabi at pag-aaral sa umaga. Pero pasasaambat makakatapos din siya ng kolehiyo. Nakakatatlong semestre na siya sa kursong commerce at kung pag-iibayuhin pa ang pagtitiyaga ay matatapos din niya ito. Bukod sa pangarap na balang araw ay magiging titulada, para sa isang simpleng babaeng katulad ni Rachel, wala na siyang hahanapin pa sa buhay niya ngayon. Ang kulang na nga lamang ay isang lalaking mamahalin niya at magmamahal sa kanya. Isang lalaking mag-aalok sa kanya ng kasal at tatanggapin kung ano siya. Si Fidel na kaya ang lalaking hinihintay niya. Oo nga't taglay ni Fidel ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki at ilang beses na rin namang nagpalipad hangin ito sa kanya, ngunit bakit nananatiling normal ang pintig ng kanyang puso kapag kaharap ito? At pilitin man niya ang sarili, bakit wala siyang maramdamang espesyal na pagtingin para sa lalaki? Kung hindi si Fidel ang lalaking inilaan ng tadhana para sa kanya, sino? Naalimpungatan si Rachel sa walang tigil na tunog ng alarm clock na nakapatong sa ibabaw ng night table. Nang tingnan kung anong oras na'y napabalikwas na bumangon ang dalaga at nagmamadaling inihanda ang bihisan. Nag-inat-inat ng kaunti at namatiyak na gising na ang diway pumasok sa banyo at naligo. Makaraan lamang ang kalahating oras ay handa na siya sa pagpasok. Bago manaog ay sinipat muna niyang muli ang sarili sa full-length mirror upang tiyaking maayos ang pagkakaparagaan ng puting long sleeve sa gray na paldang suot niya. Nang makontento ay isinakbit niya ang bag at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Tiningnan niya ang oras sa suot na relo at nang makitang hindi pa naman siya mauhuli, itinuloy niya ang balak na pagkakape. Naginhawaan siya ng kaunti nang masayara na mainit ang sikmura. Matapos ang 3 minutong ginugol sa pagkakape ay tuloy-tuloy nang lumabas ng apartment ang dalaga. Ikinakandado niya ang pinto nang dumaan si Miss Resmin, ang matandang dalagang propesor sa Philippines Normal College. Nakatira ito sa dulong pinto ng apartment unit nila. Binati siya nito at inalok na sabay na sila sa taxi. Tutal ay isa lang daw naman ang way nila. Sa isiping makakatipid siya sa pamasahe ay pumayag si Rachel. Ngunit nang nakasakay na sa taxi at nagsimulang urirati ni Miss Rasmin ang buhay niya ay nagsisisi siya kung bakit sumabay pa rito. Sana'y naniwala siya sa bulong-bulungan na naririnig sa mga kapitbahay na tsismosa de primera ang matandang ito. Kung sasabihin mo sa akin ngayon na pagkanta lang ang trabaho mo sa club, hindi ako maniniwala sa iyo. Hindi mo na kailangang magmalinis dahil tayo lang naman dalawa ang makakaalam. Hindi ko ipagsasabi sa iba, kaya aminin mo na ang totoo. Ani ni Miss Rasmin na kahit ipinahalata na niya ang pagkairita sa ginagawa nitong pag-uurirat, ay sige pa rin at lalo pa yatang naging interesado sa buhay niya. Wala ho akong aaminin, Miss Rasmin, pagdidiin niya. Sa paniwala kayo't hindi, kumakanta lang ako sa club at hindi nagpapabayad
gaya ng iniisip nyo. Rachel, matanda na ako. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko kung ano ang nangyayari sa loob ng club. Kaya huwag ka nang magmalinis. At para sa akin, kung matino kang babae, hindi ka magtatrabaho sa ganung lugar. Bakit Miss Rasmin? Nagtrabaho ba kayo sa club para malaman nyo kung ano ang nangyayari? Pananalakab niya. Hindi mapigil ang matinding inis na nararamdaman sa matandang dalaga. Sus Mariosep, anitong napaantanda. Akala mo'y banal na babaeng hindik na hindik sa tanong niya. Ni ayaw ko ngang lumapit sa mga club na iyan dahil makasalanan. Pakiramdam ko'y lugar yan ng mga makasalanan. Kung ganun ho, wala kayong karapatang sabihing alam nyo ang nangyayari sa loob ng club. At lalong wala kayong karapatang husgahan ang mga nagtatrabaho roon. Aba, wag ka naman sanang magagalit sa akin, Rachel. Paano kung hindi ako magagalit, Miss Rasmin? Naturuingan pa naman kayong propesora, pero baluktot naman pala ang pag-iisip nyo. Magre-react pa sana ang babae sa sinabi ni Rachel, ngunit mabilis na pinara ng dalaga ang taxi. Tiningnan niya ang halagang pinatak ng metro at inabot kay Miss Rasmin ang buong 50 pesos. Pagkatapos ay walang imik siyang bumaba ng taxi. Para siyang nabunutan ng tinik habang hinahatid ng tanaw ang papalayong sasakyan. Dapat ay sa tapat ng Manila City Hall pa siya bababa. Pero hindi bali ng lakarin niya ang natitirang distansya kaysa makasama pa ng ilang minuto ang tsismosang propesora. Ramdam pa rin ni Rachel ang inis kay Miss Rasmin nang makarating sa gate ng LPU. Paliko na siya sa koridor nang mabunggo sa matipunong dibdib ng lalaking husto namang nakasalubong niya. Nasaktan siya sa nangyaring head collision ng kanilang mga dibdib. Kaya ang agad na reaksyon ay sigawan ito. Ano ba? Wala ka bang mata o tanga ka lang talaga? Bulalas niya at pinamay-awangan ito. Sorry miss, pumanhin nito sa boses na buong buo. Sa saglit na pagtatama ng kanilang mga matay, naramdaman ni Rachel ang eretikong pintig na katakatakang ngayon lamang niya naranasan sa isang estranghero. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung bakit nabighani siyang tapunan ng masusing pansin ang mukha nito at nakita niya na nangungusap ang mga mata ng lalaki. Matangos ang ilong at may kakapalang labi ay binagaya na makapal din itong kilay. Kayumangging sunog sa araw ang balat na tingin niya ay lalong nagpagwapo rito. Matangkad, malapad ang dibdib at namumutok sa muscle ang suot na puting kamiseta. Nang magbaba siya ng tingin, ay napansin niyang nakasuot ito ng combat shoes at pantalong camouflage. Sabay awang ay makikita ang puluhan ng baril na nakasukbit doon. Muling umangat ang paningin niya at tila noon lamang napansing mukha nga pala itong sundalo, lalo pat kapado ang gupit na madalas na haircut sa military. Oh boy, this man is oozing with sex appeal at parang gusto niyang himatayin. Maramdaman lamang kung ano ang pakiramdam ng makulong sa matipunong bisig nito. Napapuntong hininga siya, saan ba nanggaling ang lalaking ito at ngayon lamang niya nakita? Si Romeo nang mga sandaling iyon ay matamang tinititigan ang kaharap at masusing pinag-aaralan ang mukha gaya ng ginawa sa kanya nito. At sa sarili natitiyak niyang nakita na niya ang babae. Nang maalala kung saan ay napangiti siya. Kagabi lamang sa club, ang singer na si Bia at ang babaeng ito ay iisa. Kinagagala kong makaharap ka ng malapitan, Bia. Napakaganda mo nga pala, aniya at inilahat ang kamay sa dalagang halatang nabigla sa kanyang sinabi. Namutla ito at ang curiosity na mababakas kanina sa mukha'y naalinhan ng pag-aalala. Naisip ni Romeo, nagkamali lang ba siya? Ngunit hindi, aniya sa sarili. Ang babaeng ito at ang singer na iyon kagabi sa club ay iisa. I'm sorry mister, hindi Via ang pangalan ko. Baka nagkakamali kayo. Ani ni Rachel at tinangkang iwasan ang susunod na pagtatanong ng lalaki. Ngunit isang hakbang pa lamang ang nagagawa niya'y agad nang nahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Wait, ani ni Romeo. Gusto ko lang namang makipagkilala.
Naggalit-galitan si Rachel upang pagtakpan ang matinding kahihiyan. Hindi ito ang unang pagkakataong may nakakita sa kanyang customer sa labas ng club. Ngunit bakit ganun na lamang ang nararamdaman niyang pagkahiya sa lalaki? Na para bang biglang-bigla ay ikinahihiya niya ang kanyang trabaho, gayon dati-rati na may iba ang katwiran niya. Pwede ba bitiwan mo ako? Malilate na ako sa una kong klase. Sandali lang naman miss, gusto ko lang makipagkilala. Narinig kitang kumanta kagabi at tagahanga mo ako. Ako nga pala si Romeo Makatangay. Hindi ako interesadong makipagkilala, aniya, pero tinandaan sa isip ang pangalan nito. Bia, at hindi Bia ang pangalan ko. Rachel Ramos, sabi niya, bago na-realize na sa ginawa niyang iyon ay para na rin siyang nakipagkilala sa lalaki. Rachel, napabuntong hininga si Romeo. Muli ay naalala si Bia. Bakit kailangan maging katunog na katunog pa ang pangalan nito ang pangalan ng babae? Talaga bang binibiro siya ng kapalaran para laging maalala ang dating nobya? Wala na si Rachel sa harap niya ay natitigilan pa rin si Romeo. Ano bang gayumang mayroon ang babaeng iyon at natulala siya? At bakit iba ang pangalan gayong kagabi Bia ang pakilala nito? Isa lang ang paraan para makatiyak siyang si Rachel ay walang iba kundi ang singer na pumukaw sa interes niya. Mamayang gabi ay babalik siya sa club na kinakantahan nito. Kanina nang pumasok sa club ay tiniyak ni Romeo na makukuha ang mesang nasa harap mismo ng stage upang mabisitahang mabuti ang dalaga. Ngayon nga'y kasalukuyang kumakanta si Bia at natitiyak niyang ito nga rin ang babaeng nakabangga niya kaninang umaga sa koridor ng Lyceum. Pagkat paglabas pa lamang nito sa pulang tabing ay halata nang agad siyang nakilala. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si Rachel ay pasimpleng kinindatan niya ito. Napangiti nang makitang nangunot ang noo ng dalaga at gumuhit sa anyo ang pinipigil na pagkairita. Sa naging reaksyon ay lalo lamang itong naging cute sa paningin niya. Patuloy sa madamdaming pag-awit si Rachel, ngunit iniiwasang huwag nang muling tumingin sa kinaroroonan ni Romeo. Masigabong palakpakan ang ibinigay ng lahat nang matapos sa pag-awit si Rachel. Habang binabasa ng dalaga ang mga pabating inabot ng customer, ay kinampayan ni Romeo ang isang waiter at ibinigay ang kapirasong table napkin na pinagsulatan niya na mensahe para sa dalaga. Pagkatapos inabutan niya ng 50 pesos ang lalaki. Nakita niya nang basahin ni Rachel ang inabot ng waiter na inutusan niya, ngunit matapos siyang sulyapan ay nilamukos nito ang napkin at walang anumang sinabi. Kumanta itong muli na parang hindi siya nakikita. Pero kung inaakala ni Rachel na titigil siya sa pangungulit na makilala ito, nagkakamali ang dalaga. Matapos ang huling set ng kanta nito ay lumabas na siya. Hinintay niyang lumabas ang dalaga at hindi naman siya nainip pagkat pagkaraan ng kalahating oras ay nakita niya itong papalabas ng club. Itinapon niya ang nangangalahating upos ng sigarilyo at mabilis nilapitan si Rachel. Hi, alanganing bati niya rito. Ikaw na naman, anang dalaga, ngunit nakangiti sa pagkakataong ito. Ano pa nga ba ang magagawa niya kung talagang palad niya ang makilala ang lalaking ito? Kung sa bagay ay mukhang hindi naman nangangagat at hindi rin mukhang masamang tao. Pasensya ka na kung makulit ako ha. Ganito lang talaga ako kapag gusto kong makilala ang isang magandang babae. Para ka namang makata. Biro niya at nang ngumiti si Romeo ay parang ibig himatayin ng dalaga. Hindi naman, ako nga pala si Romeo. Kung natatandaan mo pa, nagkita tayo kanina sa Lyceum. Oo, natatandaan kita. At kung natatandaan mo, sinabi ko na rin sa iyong hindi ako si Bia. Ano nga ba talaga ang pangalan mo? Tanong ni Romeo. Hindi na malaya ni Rachel na magaan na ang loob niyang nakikipagkwentuhan sa lalaki. Wala sa loob na ibinigay pa niya rito ang kanyang makeup kit at costume ng abutin nito. Rachel Ramos, maya-maya ay sagot niya. Si Bia ay sa loob lamang ng club nag-i-exist.
Nagkaunawaang tumango si Romeo at pagkatapos ay niyaya siyang magkape sa 24 oras na store na sa makatawid ng kalsada. Nagpaunlak siya na dati-rati na may hindi niya ginagawa sa isang customer na katulad ni Romeo. Ilang sandali pa at magkaharap na silang nakaupo sa pandalawahang mesang nasa sulok ng tindahan. Ini-enjoy ang tasa ng umuusok na tsokolate habang nagkukwentuhan na para bang matagal na silang magkakilala. Hindi ba mahirap ang buhay ng isang alagad ng batas? Lagi kang nakaharap sa panganib, tanong niya sa lalaki nang malaman kung ano ang trabaho ng lalaki. Mahirap din, pero bago ko papasukin ang trabahong ito, inihanda ko na ang aking sarili at saka kapag oras mo na, kahit ano pang trabaho mo, kahit nasaan ka, hindi mo maiiwasan ang kamatayan. Ang lalim naman yata nun, natatawa niyang sabi. But seriously, tama ka. Ang importante, masaya ka sa trabaho mo, diba? Parang ikaw. Hindi ako masaya sa trabaho ko, Romeo. Pabuntong hiningang pahayag niya. Ibinaling sa labas ng glass wall ang paningin. Itinuon sa kumukititap na ilaw ng club ang mga mata. Kumakanta lang ako sa club dahil kailangan ko. Kung hindi ko gagawin iyon, mamamatay ako sa gutom at hindi ko mapapag-aral ang sarili ko. Tumango si Romeo at matamang tiningnan si Rachel. Sa maikling sandali ay marami na siyang nalaman tungkol sa buhay ng dalaga. At sa nababatid na nadagdagan ang paghangang naramdaman niya para rito. Pwede ba kitang madalaw sa tinutuluyan mo? Tanong niya nang nasa labas na sila ng convenience store at nag-aabang ng taxi. Tiningnan siya ni Rachel na para bang sinusukat ang katapatan ng kanyang sinasabi. Ginagap niya ang kamay ng dalaga at nakita niyang namula ang mga pisngi nito. Hindi ito sumagot, walang sinabing anuman. Inakala niyang hindi ito nagustuhan ang kanyang sinabi. Inisip niyang baka masyado siyang naging mabilis gayong noon lamang sila nagkakilala. Pero nang madaling araw na iyon, bago sumakay ng taxi si Rachel, ay nakuha niya ang pagsang-ayon nito. Habang hinahatid ng tanaw ang papalayong sasakyan, nakangiting napasigaw ng yes si Romeo.